Sa pagpapatuloy ng kwento ay, sumagot si Fatty Wang, ang taong to ay hindi normal, kung titigan ka niya, para kang may utang na hindi mo nabayaran. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang tagapagbantay ng antik, kung iniisip mong ang mga taong nandito ay mahihirap, mukhang may masama kang ugali. Sa isip ni Baiwo, mukha itong nag-uudyok ng away. Habang pinagpapawisan siya, bigla siyang natanong sa sarili, kinilala ba talaga ng taong ito kung sino kami? Samantalang si Fatty Wang, galit na sumagot, hindi ko ganyan tinitingnan ang mga tao. Hindi ganoon ang pagkatao ko. Porket magaling ka sa martial arts. Akala mo ba ikaw ang boss ng Antique Circle? Ginagawa mo ang sarili mong mga patakaran dito. Akala mo ikaw ang pinakamagaling sa martial arts, at kaya mo nang magdikta sa lahat? Pang-aasar pa ni Fatty Wang, ang martial arts leader na yan, malamang hindi magandang tao. At base sa naririnig ko, lahat ng martial arts practitioner ay galing kay Zhou Lengchan o baka kay Yu Bukan. Dahil sa narinig, matalim ang tingin ni Wu Hongtai kay Fatty Wang, na siyang ikinatakot ng mataba. Sa isip ni Baiwo, mukha na talagang papatay ng tao itong si Wu Hongtai. Napatanong siya, ganyan ba talaga ang pagkatao niya? Biglang sumagot ang sistema na 0%. Kung hindi ganoon, ano nga ba talaga ang pagkatao niya? Samantala, dahil sa takot, nagdahilan si Fatty Wang, ganyan lang talaga ang estilo ng pagsusulat ng martial arts novels. Dahil sa gulong na gawa ng tagapagbantay ng antik, pinagkaguluhan na sila ng mga tao. Isang tao ang nagsabi, grabe, ang tapang nitong matabang to. Nilalay niya ang martial arts ng tagapagbantay ng antik ng pamilya Wu. Dagdag pa ng isa, parang pamilyar sa akin tong matabang to. Agad narinig ni Baiwo na napaghihinalaan na sila, at narinig din ito ni Fatty Wang. Sa isip ni Baiwo, kung magpapatuloy pa to, siguradong malalantad na ang aming katauhan at masisira ang plano naming hanapin ang marangal na tao. Kaya dali-daling humingi ng paumanhin si Baiwo, pasensya na. Kung ayaw ng Ginoo na bilhin namin ang item na to, hindi na namin ito bibilhin. Hinayla na ni Baiwo si Fatty Wang upang makaalis sila agad sa lugar bago pa lumaki ang gulo. Bigla na lang lumipat sa harapan nila si Hongtai upang pigilan sila. Nagtataka si Baiwo kung bakit sila pinipigilan. Habang hinihimas niya ang box sinabi nito na, bakit hindi na lang kayo sumali at maging miyembro ng circle? Tanong ni Hongtai. Ano ba ang tingin ninyo sa sinasabi ko? Dagdag pa ni Hongtai, kung sasali kayo, manggagawa lang kayo ng mga bagay dito para sa sarili ninyong interes, at wala kayong pakialam kung lokohin ang mga tao dito. Kung hindi naman, tingin nyo ba ay isang lugar lang ito ng mga mahihirap at mga manloloko sa mundo ng Antique Circle? Nainis si Fatty Wang sa ganitong pagpipilian, parehas lang ang resulta. Sa isip ni Baiwo, mukhang naghahanap talaga ito ng gulo at pinapakita sa tao na hindi sila mapagkakatiwalaan. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng ginagawa ni Hongtai. Napansin ni Baiwo ang organ box, kaya nagtanong siya sa kanyang sistema, saan ba talaga nagmula ang box na ito? Sa Ming Dynasty ba o sa Qing Dynasty? Sumagot ang sistema, ang age probability ng box na ito, 100% sa Qing Dynasty. Dahil sa sagot ng sistema, may naisip si Baiwo at napangiti. Hongtai, sabi niya, ang hawak mong organ box ay galing talaga sa Qing Dynasty. Mukhang nagkakamali ka. Bumwelta si Hongtai, bakit hindi na lang tayo magkaroon ng competition para malaman kung sino sa atin ang tama? Sa pamamagitan ng verification, huhusgahan ang maling partido. Kung sino ang mananalo, siya ang magkakaroon ng kahon bilang premyo. Nangangamba si Fatty Wang, kaya bamulong siya kay Baiwo, sigurado ka bang sa Qing Dynasty talaga ang organ box? Tumango si Baiwo bilang sagot. Kaya sinabi ni Fatty Wang, umpisahan na ang pagkumpara. Kung matatalo si Hongtai, mawawala siya sa Wu family. At huwag niyo na kaming guluhin pang muli. Dagdag ni Fatty Wang, pagkatapos ay agad pumayag si Hongtai sa nais mangyari ni Fatty Wang, na ikinatuwa ni Baiwo. Mabilis na inumpisahan ni Hongtai ang pag-a-assemble ng kahon, na ikinamangha ng mga tao sa paligid, pati na rin nila Baiwo at Fatty Wang. Sa isip ni Baiwo, talagang magaling si Hongtai ay crack ang kahon na parang puzzle. Paano niya kaya nagawa yon? Parang alam na alam niya kung ano ang gagawin. Patuloy si Hongtai sa pag-a-assemble ng kahon hanggang sa tuluyan niyang matanggal ang balot nito. Nang natanggal na ang nakabalot, pinaliwanag ni Hongtai kung bakit mula sa Ming Dynasty ang box na ito.
May dalawang bahagi ang kaong ito, sabi ni Hong Tai. Ang loob at labas. Ang outer box ay ginawa ng craftsman noong Qing Dynasty, ngunit ang inner box ay mula pa sa Ming Dynasty. Matalino ang pagkakagawa nito. Ang market value ng kahon na ito ay 300,000. Nabigla si Baiwo at Fatty Wang sa ginawa ni Hong Tai, at maging ang mga tao sa paligid ay namangha rin. Isang nanunood ang nagsabi, ano pa ba ang aasahan mo sa kasapi ng pamilyang Wu? Dagdag pa ng isa, huwag kang magmatapang kung wala ka namang kakayahan. Ngunit may isa pang nanunood na tila namumukhaan na sila. Oo nga, parang pamilyar ang mga yan, sabi pa ng isa. Ngunit sinaway siya ng kasamahan, hindi naman kailangan kilala mo lahat ng tao. Nangamba ulit si Fatty Wang, iniisip na nagkamali si Baiwo. Sa isip naman ni Baiwo, mukhang malaking gulo na naman ito. Sa tingin ko tama ang sistema ko, ang outer box ay mula sa Qing Dynasty. Pero sino ang mag-aakalang may ibang kahon sa loob? Sinadya ba talaga ni Hong Tai na ay target kami? Ano ba ang totoong pakay niya? Napabuntong hininga na lang si Baiwo. Iniisip na mukhang talo na sila. Batay sa kasalukuyang talino ng sistema, hindi pa rin ito masasabi ang mga detalye tungkol kay Hong Tai. Parang wala akong pagpipilian kundi tingnan ang kanyang kakayahan. Pinuri ni Baiwo si Hong Tai, ang galing mo, napakahusay ng iyong kasanayan, at malinaw ang iyong mga mata. Dahil sa ipinakitang galing ni Hong Tai, halos yumuko na si Baiwo sa kanyang paghanga. Dahil sa galing ni Hong Tai, tinanggap na ni Fatty Wang na sila ay talo. Sinabi ni Hong Tai, dahil natalo kayo, kailangan niyong tuparin ang inyong pangako. Dagdag pa niya, gusto niyang humingi sila ng tawad dahil sa mga hindi magagandang sinabi nila tungkol sa pamilya Wu. Sa isip naman ni Baiwo, ang lalaking ito ay mayabang at matigas, ngunit mukhang dignified siya. Hindi siya mukhang masamang tao. Tsaka, ang Wu family ay isang malaking pamilya sa circle na ito. Bigla siyang may naisip, ang marangal na tao na hinahanap ko ay maaaring bahagi ng Wu family, na makakatulong sa amin ni Fatty Wang. Samantalang nang may isang tao na nakilala si Fatty Wang, muling nagalit ang mga tao sa paligid at nais silang paalisin mula sa lugar. Hindi na nakapagpigil si Fatty Wang at pinatulan ang mga tao, ngunit pinipigilan pa rin siya ni Baiwo. Habang pinipigilan niya si Fatty Wang ay sinabi nito na, ano ba ang marangal na taong hinahanap ko? Tanong ni Baiwo sa kanyang sistema. Sumagot ang sistema, may 50% na probabilidad na siya nga. Naiintindihan ni Baiwo na, kahit hindi si Hong Tai ang hinahanap ko, malapit siguro sa kanya ang taong yon, ang Wu family. Patuloy siyang nagtanong sa kanyang sistema upang mas maunawaan ang mga pangyayari, na ikinapagtaka naman ni Fatty Wang. Sa tingin naman ni Hong Tai, walang kakayahan si Baiwo, kaya nagtaka ako kung bakit biglang nagbibigay ng sobrang pansin ang Wu family sa kanya. Habang pinagmamasdan ng pinuno ng Wu family si Baiwo, nadismaya ito sa kanyang ipinapakitang performance. Ano ba ang nakita ni Chelao para hilingin na alagaan ng Wu family ang batang ito? Tanong ng pinuno. Habang nakangiti, hinawakan ni Baiwo si Fatty Wang sa balikat, tila alam na niya ang kanyang gagawin. Nangangamba naman si Fatty Wang, ano na naman ba ang gagawin mo? Hindi na pinansin ni Baiwo ang tanong, at sa halip ay sinabi niya kay Hong Tai, may maganda kang pananaw at mahusay na teknik, hinahangaan kita. Ngunit ang kaong ito ay higit pa sa 300,000 yuan. Nagulat si Hong Tai at nagtanong, bakit higit pa sa 300,000 yuan ang halaga ng kahon? Ano ba ang ibig mong sabihin? Sumagot si Baiwo, ang Wu family ay may malalim na pamana. At syempre, ikaw, Mr. Wu Hong Tai, ay isang mahusay na eksperto. Kaya pwede ba akong magtanong? May iba pa bang misteryo na nakatago sa kahon na ito? Sinagot siya ni Hong Tai, ang Wu family ay may mga mekanismong kahon na ganito, ibinibigay ito ng maraming taon. Pero walang misteryo dito, huwag mong sabihin na may kakaiba pa dito? Ngumiti si Baiwo, paano kung mayroon? Bakit hindi mo muna ito buksan at i-check kung ano ang nasa loob? Sinubukan buksan ni Hong Tai ang box upang malaman niya kung ano ang nasa loob. Matapos niyang mabuksan ang box ay bumungad sa kanya ang box na wala naman laman. Sinabi ni Hong Tai na wala namang misteryo dito. Ngumiti naman si Baiwo dahil ang kanyang tinutukoy ay nasa pinakaloob ng box. Laking gulat ni Hong Tai sa kanyang nalaman. Kinuha naman ni Baiwo ang box upang ipakita kay Wu Hong Tai ang pinaloob ng box. Kaya sinubukan niya itong isolve ang puzzle ng box.
Subalit tila hindi alam ni Baiwo gawin yon. Kaya nairita ang mga tao sa paligid dahil sa mukhang nagyayabang lang itong si Baiwo. Sinubukan ulit ni Baiwo na tanungin ang kanyang sistema upang maintindihan ang puzzle ng box. Matapos niyang maintindihan ang box ay sinumulan niya ulit isolve ang puzzle ng box, hanggang sa unti-unti na ni Baiwo mabuksan ang box na ikinamamangha naman ng mga tao sa paligid, na ikinapawis naman ng husto ni Hongtai. Matapos masolve ang box ay may nakuha si Baiwo na parang card na may simbolo na ikinabit ni Baiwo sa box upang matapos niya ng tuluyan ang pag-solve ng puzzle ng box. Napangiti naman si Baiwo dahil sa nagawa niyang masolve ang box at nag-notification ang kanyang sistema na ang isang layer ay isang lotus pattern, at ang ibang layer ay isang circular labyrinth. Napangiti na lang si Baiwo dahil sa maging ang master of the martial art ay nagulat sa kanyang ginawa. Dahil sa ang kaong ito ay na-encrypted na may kombinasyon ng Chinese at Western. Habang pinagmamasdan ni Hongtai si Baiwo ay tila kinakabahan ito sa magiging resulta ng ginagawa ni Baiwo. Hanggang sa mabuksan na ni Baiwo ang isa pang bukasan ng box at tumambad sa kanila ng isang putol-putol na porceles. Laking gulat ng lahat matapos makita ang laman ng box. At kahit ang Wu family daw ay hind alam na may ganyan pala sa loob ng box. Naging seryoso naman si Hongtai. Samantalang si Baiwo naman ay napangiti dahil sa naisip niya na magtanong ng detalye sa kanyang sistema at ngayon hindi na siya nahihiya. Habang inaabot ni Baiwo ang kahon kay Hongtai, sinabi niya na hindi siya talaga talentado at sadyang sinwerte lang siya na natuklasan ang sikreto ng kahon. Tinanggap ni Hongtai ang kanyang pagkatalo at kinilala si Baiwo bilang may pambihirang kasanayan sa mga antigo. Sa isip ni Baiwo, napatunayan niyang ang night market na tinutukoy ng kanyang sistema para makahanap ng isang nobleman ay si Wu Hongtai. Naiisip ni Baiwo na sinubukan talaga ni Hongtai ang kanyang kakayahan sa mga antigo upang malaman kung ano ang kaya niya. Naisip din niya na ang tunay na eksperto na nasa likod ni Hongtai ay naroon lamang sa lugar at pinapanood silang magmula sa malayo. Dahil sa pagkatalo, sinabi ni Hongtai na bibilhin niya ang kahon sa orihinal nitong presyo at ibibigay ito kay Baiwo. Nagmamayabang namang sinabi ni Fatty Wang, "Asa na ang yabang mo kanina? Masyado mo kaming minaliit. Ang kakayahan mo wala pa sa kakayahan namin." At ang family ang Wu ay napakawalang kwenta. Imbis na magalit, nanatiling tahimik si Hongtai. Sa di kalayuan, may isang matandang nagsalita, "Magaling ang mga kabataan." Nakikita ka ng matanda. Nakangiti si Baiwo dahil inaasahan niyang darating ang taong ito. Habang papalapit ang matanda, hindi makapaniwala si Fatty Wang na ang pinuno ng pamilyang Wu ay lumalapit sa kanila. Samantalang si Baiwo ay tahimik lang na nakangiti at nakatingin sa matanda. Agad namang binati ni Hongtai ang matanda bilang paggalang. Matapos makalapit, tinanong ng matanda si Baiwo, "Kilala mo ba ako?" Sumagot si Baiwo, "Sino sa circle na ito ang hindi nakakakilala sa inyong reputasyon? Sinabi pa nga ng kapatid ko na napaka-gentleman niyo daw. Pero, napakawalang kwenta daw ng Wu family." Natakot si Fatty Wang sa narinig kaya tinanong siya ng matanda kung ano ang ibig sabihin ni Baiwo. Sagot ni Fatty Wang habang pawisan, "Si Ginoong Wu ay napakabuting tao. Lahat ng tao dito ay kapareho niya." Tumingin lang ang matanda kay Fatty Wang at hindi na nagsalita pa, sabay ibinaling ang atensyon kay Baiwo. Tinanong niya si Baiwo kung siya nga ba talaga ang nasa harapan niya. Sumagot si Baiwo ng, "Oo, tama ka." Ngumiti ang matanda at binati si Baiwo sa pagkapanalo kay Hongtai. Sinabi naman ni Baiwo na ang mga bata ay hindi nangangahas. Sumagot ang matanda, "Sabi nga ng iba, kapag pinagbibintangan ang mga nakakabata, nabubuko ang totoong ugali ng nakatatanda." Dagdag pa niya, gusto raw niyang makita ang nangyari kanina kaya nais niyang makipaglaro kay Baiwo kahit sandali lang. Ngumiti si Baiwo sa paanyaya ng matanda at tinanong sa kanyang sistema kung si matandang Wu ba ang maharlikang hinahanap nila. Sumagot ang sistema, 100% na si Ginoong Wu ay isang maharlika. Naisip ni Baiwo na hindi basta-basta ang matandang ito, at kung gusto niyang maging kaibigan si Ginoong Wu, kailangan niyang lumahok sa kompetisyon. Sumang-ayon si Baiwo sa laro ng matanda, at sinabing mabuti pang magpakumbaba kaysa magtanong ng kung ano-ano. Agad namang pumayag ang matanda at sinabi na ang kanilang magiging contest ay, sabay naglabas siya ng 200 yuan. Na ikinagulat ng dalawa. Tanong ni Fatty Wang, "Si Ginoong Wu ba ay may gustong subukan na isang trick?" Naiinis namang sumagot ang matanda,
Ang matandang ito na may dignidad sa pamilya ng antik ay susubok ng trick. Nakainom ba ng maling gamot si Fatty Wang o ako ang nakainom ng mali? Dahil dito, tinanong na lang ni Fatty Wang kung ano ang gusto nilang gawin sa dalawang pera. Habang inaabot ni matandang Wu ang pera kay Bai Wu, ipinaliwanag niya na sa loob ng isang oras, magkakaroon sila ng tig-100 yuan upang mamili ng mga treasure sa night market. Sagot ni Bai Wu, sa bandang huli, kung sino ang makakabili ng pinakamahalagang bagay, siya ang panalo. Alam na nila ang gagawin kaya sabay silang umalis upang makabili ng magandang antigo. Samantala, iba't ibang reaksyon naman ang naririnig mula sa mga tao. Sinabi ng isa, ito ay ganap na labanan ng dalawang Diyos. Dagdag pa ng iba, 100 yuan para mamili ng treasure. Nakakaloko. Habang naglalakad sina Bai Wu at Fatty Wang, maraming magagandang antigo ang nakikita nila, agad itong inaalok ni Fatty Wang kay Bai Wu. Hanggang sa nainis na si Bai Wu dahil sa kakulaitan ni Fatty Wang at pinatahimik niya ito. Naiinis na sumagot si Fatty Wang, sinasabi na tinutulungan lang niya si Bai Wu na makahanap ng magandang antik. Sumagot naman si Bai Wu na lahat ng inalok ni Fatty Wang ay peke, kaya manahimik na lang siya. Sinabi naman ni Fatty Wang na madilim kasi ang lugar kaya hindi niya makita ng mabuti ang mga antigo. Sumagot si Bai Wu na nakakalimutan na ba ni Fatty Wang na kaya niyang manghula? Kaya ginamit na ni Bai Wu ang kanyang sistema upang makita ang lahat ng mahahalagang antigo. Matapos gamitin ni Bai Wu ang kanyang sistema ay nagbalik sila sa lugar kung saan sila nanggaling. Ipinakita ni Bai Wu ang isang blue and white admiration vase na ginaya sa Yangzheng Qing Dynasty sa Republika ng China. Kahit na ito ay isang mataas na imitasyon, magaling ang pagkakagawa at dapat itong magkahalaga ng ilang libo. Nagulat ang matanda sa nakita kaya naisip niya na ang batang si Bai Wu ay kamangha-mangha dahil natagpuan nito ang bagay na iyon. Ngunit tila hindi magpapatalo ang matanda kaya ipinakita niya ang isang set ng matandang comics na inilathala pagkatapos ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Tinanong niya sina Bai Wu kung magkano ang halaga ng comics na iyon. Laking tuwa ni Fatty Wang at sinabi, ang kumpletong set ng produktong ito ay halaga ng libo-libong yuan. Dagdag pa niya habang tinatapik ang balikat ni Bai Wu. Mukhang nanalo sila sa paligsahan. Ngunit tila ayaw magpatalo ng matanda kaya sinabi nito, parang hindi pa kayo nakakakita ng ganito. Nagulat ang dalawa sa sinabi ng matanda, libo-libong yuan. Iyan lang ang akala niyong mga hanggal. Sa mga mata ng tunay na may kaalaman, ito ay walang katumbas na yaman. Paano ninyo ihahambing ang aking walang katumbas na yaman sa inyong vase na halaga lang ng libo-libong yuan? Nainis si Fatty Wang dahil mukhang niloloko na lang sila ng matanda. Sa isip naman ni Bai Wu, mukhang ayaw nitong magpatalo. Pagmamalaki pa ng matanda na matagal na siya sa loob ng antique circle kaya wala silang dahilan para pagdudahan ang kanyang awtoridad. Tumingin siya sa mga tao sa paligid at dahil sa takot, sumang-ayon na lang ang mga ito. Dahil dito, nainis si Fatty Wang, malinaw na hindi nila kayang labanan ang matanda. Samantala, si Bai Wu naman ay napahawak sa kanyang mukha dahil nadismaya siya sa matanda. Marami na akong naikwenta, ngunit hindi ko inakala na si Elder Wu ay haantong sa ganito. Sinabi ng matanda na dahil hindi siya basta-basta, kung aasa lang siya sa walang katumbas na yaman para talunin si Bai Wu, baka hindi niya makumbinsi na natalo ito, kaya ang laro ngayon ay isang tabla. Dagdag pa niya habang nakatingin kay Bai Wu na kahit sila ay tumabla, pwede pa rin itong pumunta sa bahay niya bukas dahil may gusto siyang ipakita na tiyak na magugustuhan ni Bai Wu. Agad namang sumang-ayon si Bai Wu sa imbitasyon ng matanda. Inaya na ni matandang Wu si Hong Tai para umalis at nagpaalam naman si Hong Tai kay Bai Wu bilang paggalang. Napangiti si Bai Wu dahil talagang mabait si Hong Tai at napaka-interesante ng matandang Wu. Bago umalis, sinabi ni matandang Wu na hindi na nila kailangan pang hanapin ang taong nagpakalat ng tsismis laban sa kanila dahil pinaalis na raw niya ito. Habang papalayo, naisip ng matanda, talagang magaling magmasid si matandang Che sa mga tao, kaya nagustuhan niya si Bai Wu.